Tayo kaya ang naghihintay sa response ng Diyos sa prayers natin? O baka tayo ang hinihintay ng Diyos na mag-respond sa Kanya? Maybe that could be a very good question to start with today. Tayo kaya ang naghihintay sa Diyos? O baka siya ang naghihintay sa atin? Baka mamaya pray ka ng blessing, pero hinihintay ka lang niya kung kailan ka tatayo dyan sa kinakaupuan mo. Pray ka na titibay ka, hinihintay ka lang niya kung kailan ka magsisimulang magbasa at manalangin. Nagpipray ka mga kapatid na bigyan ka ng Sunday na day off, pero hinihintay ka lang ng Diyos kung kailan ka lalapit sa supervisor mo, na pag binuksan mo bibig mo, magkakaroon ng conviction ng supervisor mo, pagbibigyan ka. So tayo ba talaga ang naghihintay sa Diyos o baka naman this 2024 mga kapatid, yung response natin ang hinihintay ng Diyos sa atin. Ngayong umaga, pag-usapan natin mga kapatid, the importance of response in a threefold message: the need, the call, and the answer. The need, the call, and the answer. Na-realize ko sa buhay ko, sa lahat sa inyo na gustong mabless, walang taong blessed ang Diyos sa Bible na hindi marunong pumuri sa Kanya. Basahin niyo Bible niyo. Ang lahat ng blessed ng Diyos ay mga tao, mga kapatid, na may takot sa Kanya at mga taong naglilingkod sa Kanya. At mga tao, siyempre, magaling magpuri at mag-worship sa Kanya. Kaya galing-galingan natin ang ating response. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, galingan mo. Okay? Hindi ko sinabing gilingin mo, ha? Galingan mo lang. Alam niyo mga kapatid, bagong taon na. Tama na yung palakpak na ikaw lang nakakarinig. Tama na yung amen na pabulong. Amen. Tama na. Galing-galingan natin response natin. Amen? Tama na yung worship mga kapatid, na tapos lang yung worship na hindi ka pinagpawisan sa song service. Tama na. Galing-galingan natin this 2024, mga kapatid. Why? Because your praise and your worship is your response to the goodness of God. Ang sigaw mo, ang palakpak mo, ang talon mo, ang hiyaw mo, response mo yan saan? Response mo sa kabutihan ng Diyos. Response mo sa pagliligtas ng Diyos. Response mo sa pagpapatawad ng Diyos. And this year, we are not waiting for God. I believe this year, it is God that's waiting for us. Mag-respond tayo. Amen. Amen ba? O bawal ng mechanical. Oo, bawal din yung gaya-gaya. Ba't ka pumalakpak? Pumalakpak sila eh. Di ba? Ganon. Oo, mahirap yun. Nakwento ko ba, nag-training kami sa Mindanao. Katabi ko yung isang pastor, si Brother Nemi, nagsasalita. Hi, Brother Nemi. Grabe mag-respond kasi mga pastor eh. Tuwing salita ni Brother Nemi, nagre-respond. Ganyan. Sabi ko, okay ah. Sabi ko, naiintindihan mo? Sabi niya, hindi. Sabi ko, mga salat na sinabi niya, gano'n lang karami naintindihan mo? Mga 20-30%. Ay, pero grabe mag-respond. Please naman, minsan magpakitang tao kayo sa amin, mag-respond kayo. Kahit nalagpas ang tainga niyo, sumagot kayo minsan. Kasi nakita ko si Brother Nemi habang nagre-respond yung pastor, ganado eh. Sa isip-isip ko lang, alam mo lang, Brother Nemi, yung katabi ko, pumapalakpak, walang may naintindihan. Mga kapatid, galing-galingan natin response natin, amen? Kasi for example, ang message namin mga pastor, matagal din namin pinag-isipan yan. Oo. Matagal namin na-prepare yan. So maganda rin na nararamdaman namin kung ano yung response nyo sa pinag-uusapan natin. Because no response is still a response. Pag hindi ka nag-response, response pa rin yun. So this year mga kapatid, galing-galingan natin. Now, basa tayo. 1 Samuel chapter 3, mahababang basahin. Babasahin ko ng mabilis mga kapatid. 1 Samuel chapter 3, this speaks about the call of the Lord to Samuel. And the child Samuel ministered unto the Lord before Eli. And the word of the Lord was precious in those days. There was no open vision. Nakakalungkot. No? Nakakalungkot mga kapatid, dumating ang time pala sa Israel na ang Diyos halos-halos makipag-usap sa tao. Tayo magpasalamat sa Panginoon sa ating time. Araw-araw may Word of God. Umaga may Word of God. Gabi may Word of God. Pagka-Sunday may Word of God. Pagka-Thursday ng gabi may Word of God. Punong-puno tayo ng Word of God mga kapatid. Ewan ko na lang talaga kung ano pang ginagawa natin pag hindi pa tayo lumago lalo sa ating paglilingkod sa Panginoon. The Bible says the Word of God, the vision, the direction was precious, mga kapatid, in those days. And it came to pass at the time when Eli was laid down in his place, and his eyes began to wax dim, that he could not
see. And ere the lamp of God went out in the temple of the Lord, where the ark of God was, and this I like, and Samuel was laid down to sleep. Doon siya natulog sa tabi, mga kapatid, ng Ark of the Covenant. And the Lord called Samuel, and he answered, Here I am. And he ran to Eli and said, Here I am, for thou callest me. And he said, I called not, lie down again. And he went and lay down. And the Lord called yet again Samuel, and Samuel arose and went to Eli and said, Here I am, for thou didst call me. And he answered, I called not, my son, lie down again. Now Samuel did not yet know the Lord, neither was the word of the Lord yet revealed unto him. And the Lord called Samuel again the third time. And he arose and went to Eli and said, Here I am, for thou didst call me. And Eli perceived that the Lord had called the child. Therefore Eli said unto Samuel, Go, lie down, and it shall be, if he call thee, that thou shalt say, Speak, Lord, for thy servant heareth. So Samuel went and lay down in his place. And the Lord came and stood and called, as at other times, Samuel, Samuel. Then Samuel answered, Speak, for thy servant heareth. Again, threefold message today. Very, very short message. I hope. The need, the call, and the answer. The need, the call, and the answer. There was a great need sa mga Hudyo this time. Eli was the last of the priests. Kasi si Samuel, mga kapatid, was both a prophet and a priest. Now, Eli, mga kapatid, was the last of this prophet na kausap ng Diyos na hindi na maayos talaga. At si Eli, matanda na. Si Eli, uugod na. Si Eli, mga kapatid, ay parang wala nang silbi siguro eh. No? Ang kanyang tuhod, mahina na. Ang kanyang kamay, nanginginig na. Ang kanyang mata, malabo na. At mga kapatid, ito masakit na realidad. Kahit anong gawin natin, dadating tayo sa time, magiging walang kwenta talaga tayo. Ano ibig sabihin? Dadating talaga sa time, wala na tayong magagawa. Kahit na yung isip natin, active pa. Kahit na yung heart and desire natin, active pa. Dapat maging honest din talaga tayo sa sarili natin. Dadating talaga ang time, kagaya ng tatay ko, hindi talaga makalakad pag hindi tinulak. Wala talaga mapuntahan pag hindi pinaupo sa wheelchair. Hindi makapaghugas ng plato. Wala na talaga. Nandun lang, nakaupo, nakatayo, kakain, minsan susubuan mo paway. Dadating talaga sa ganun ng tao. And this is the great need na meron ang Hudyo. Ang kanilang prophet at ang kanilang priest. At the same time, malapit nang mamatay. Need po yun. Ito ang need, mga kapatid, na dapat maintindihan natin, napaka-precious sa mga Hudyo. Imagine guys, saan ba nangungusap ang Diyos? Sa prophet. Sa prophet. Sa priest. Now, kung mamatay ang priest, ano mangyayari? Sino kakausapin ng Diyos? Wala. Buhay pa ang kanilang priest, halos-halos nang makipag-usap ang Diyos. So there was this great need. Meron, mga kapatid, isang vacuum, isang need na pressing doon sa mga Hudyo, at marami sa kanila walang pakialam. But to those of them who is conscious with how God works, malamang natatakot sila nung mangyayari, matanda na si Eli. Alam niyo yung pangalawang problema dito? Walang matinong anak si Eli. Wala siyang matinong anak. Sa totoo lang, mahirap magpalaki ng anak. At please lang, huwag niyo kaming sisihin sa mga anak namin paglaki. Kasi kahit paano panigurado, we did our best. Pero hindi talaga natin masasabi kung paano lumaki ang ating mga anak. Hindi natin, mga kapatid, malalagyan ng period o tuldok. Maraming magagaling na pastor, ang kanilang anak wala sa church. Malalaki ang simbahan, ang kanilang simbahan, ang kanilang anak wala sa church. Pero sa Panginoon, personal offense. Kaya kami mga pastor, intindihin niyo please ang aming mga anak. Iba po ang pressure sa kanila. Pag yung anak niyo nagkamali, yayakapin nyo lang at sabihin, okay lang yan, anak. Pag anak namin mga pastor magkamali, ano sasabihin nyo, anak ng pastor, ganyan? Please, tulungan nyo kami sa aming mga anak. Kasi iba ang take ng Diyos sa anak ng pastor. Iba po ang tingin ng Diyos dyan. Maraming anak ng Hudyo, mga kapatid, lumaki ng palalo, hindi nagalit ng Diyos. Ang anak ni Eli, lumaki, mga kapatid, na pasaway, galit na galit ng Diyos. At alam mong ginawa niya kay Eli? Sabi niya, Eli, tatapusin ko ang heritage nyo. Pinatay niya si Eli, pinatay niya ang anak, pinatay niya ang asawa ng anak.
Pag-succeed ni Samuel, walang lineage at bloodline si Eli na natira. Dahil sa kanyang mga anak. Kaya ito mga kapatid, pakiusap in behalf of all the pastors here. Tulungan nyo kami sa mga anak namin. Oo, shower them love and understanding. Teach them. Help us. Kasi mga kapatid, iba ang tingin ng Diyos sa kanila. At iba ang testimony namin pag yung aming mga anak ay wala sa ayos. Pag yung anak nyo lumaki na nag-drug addict, lalapit lang kayo sa amin, yung pagpipray lang natin. Pero pag yung anak namin lumaki na nagka-problema, buong church halos mawawasak. Ba't di ka na nagsimba? Kasi yung anak ng pastor dun, ganito. Ang laki ng difference. Palit na lang tayo, kayo pastor, kami member. Para may dahilan din kami minsan, di ba? Mga kapatid, there was a great need sa Hudyo this time. There was a great, great need sa Israel this time. Pero alam yung malaking pasalamatan natin? Merong isang Hana na nanalangin ng anak. At yung kanyang panalangin ganito, Lord, kung bibigyan mo ko ng anak, ibibigay ko siya sa'yo. Diba? Saan ka makakita ng babae na ganun kabilis mamigay? Akin lang si Johannes Ter. Para may kalaro si Atara sa bahay. Di ba? Saan ka makakita ng ganun? Wala. Pero mga kapatid, ang ating Biblia ay paulit-ulit na nagtuturo that there's a miracle in giving. Tingnan niyo ang anak na binigay ni Hana sa kay Eli ay naging dahilan para pagpatuloy ang pangungus ng Diyos sa mga Hudyo. Kung walang Hana na nagbigay, kung walang Samuel na binigay, namatay si Eli, saan maghahanap ng kapalit ng Diyos? Maybe God will use another way. But dito natin makikita mga kapatid, the moment na nagbigay ka, hindi mo alam kung saan ang mararating ng binigay mo na yan. Minsan akala ng iba yung binigay mo parang wala lang. But listen, yung bagay na binigay mo na yan, pag nakarating sa tamang pangangailangan, you will later see tuloy-tuloy ang himala na nagmumove. Gaano karami himala sa buhay ni Samuel. Sino ang nag-anoint kay Saul? Sino ang nag-anoint kay David? Sino mga kapatid na nag-guide sa mga Hudyo? Si Samuel, galing sa isang babae na binigay niya ang kung anong meron siya sa harap ng ating Panginoon. Are we waiting for God or is God waiting for us? If you want to see more miracles sa ating simbahan at sa inyong mga buhay this 2024, mga kapatid, magbigay tayo. Magbigay talaga tayo. Ibuhos natin kung pupwede pa lang. Lahat ng pupwede natin ibuhos and eventually we will see, mga kapatid, may himala na naghihintay dyan. May simbahan tayong nabigyan ng keyboard, mga kapatid, a very, very poor church. Wala silang gamit. Nagbigay tayo ng keyboard doon. Ang pastor nag-testimony, sabi niya, mga kapatid, yung keyboard na ito hindi galing sa members natin, galing sa isang kapatiran na minahalan tayo, kaya binigyan tayo ng ganito, at sila hindi naman mayaman, nagbigay lang. Ang faith ng members na nakikinig doon, mga kapatid, ay nag-grow. Ano nangyari? May nagbigay na nag-donate ng instruments, may nag-donate ng gitara, may nag-donate ng amplifier, may nag-donate ng upuan. Why? It is because ang miracle na natanggap nila ay naging daluyan para magkaroon ng additional na miracle sa kanilang simbahan. And God help us today na maintindihan natin ang kahalagahan ng pagbibigay. Thank God, there was Samuel, mga kapatid. At ang sabi ng mga researchers, yung mga magagaling mag-aral, binasa ko lang ang kanilang pinag-aralan, mga kapatid, 12 years old si Samuel dito. Prime. No? Prime. Ang bar mitzvah ng Hudyo, 12 years old. Entrance into manhood and adulthood. Hinintay din talaga ng Diyos na umabot si Samuel sa ganito. And then, tinawag niya. At alam niyo kung saan si Samuel natutulog? Saan si Samuel natutulog? Di ba may Ark of the Covenant? Yung kabilang side, quarter ni Eli. Yung kabilang side, mga kapatid, quarter ng servant. Doon siya natutulog malapit sa golden candlestick. Sana ganun ang mga young people natin, ano? Kami mga asawa, may mga asawa, hindi na pwede. Yung dito kami matulog sa church, hindi na pwede. Baka wala na kaming asawang uwian, sabi sa akin sa Diyos, doon ka na matulog, doon ka na tumira. Magsama kayo ni pastoralan, di ba mahirap naman yun? Hindi na kami pwede na dito, mga kapatid. Pero mga young people, sana makinig kayo maigi. This 2024, ang puso nyo sana nasa bahay ng Panginoon. Si Samuel, may tulugan, doon natutulog sa gilid, mga kapatid, ng golden candlestick. Why?
Sarap siguro nung pakiramdam. Amen? Ang sarap siguro ng pakiramdam, natutulog ka na dyan ng golden candlestick na doon lang sa kabilang banda, yung Ark of the Covenant, mga kapatid, yung guidance, tsaka yung presence ng Panginoon nandyan. Ang sarap ng pakiramdam to be in the house of the Lord. And young people, makinig kayo. This 2024, magbuhos kayo ng time nyo sa church. Amen. Amen. Ang tinawag kasi si Samuel lang nandun. Bata si Samuel, 12 years old, pero bakit siya ang tinawag, mga kapatid? Kasi siya ang nandoon. Siya ang present. Siya ang available. Makinig kayong maigi, mga kapatid, hindi tayo excited sa talented. Hindi tayo excited sa magaling. Hindi tayo excited, mga kapatid, sa maboka. Saan tayo excited sa mga kabataan at mga katatayan at kananayan, mga kapatid, na ang meron sila is willingness and availability na manatili sa bahay ng ating Panginoon. Because there was a need and there was a call. At ang tinawag, sila na available lang. Sila na available lang. At sana, mga kapatid, no, especially sa mga kabataan natin today, gusto kong stress, Samuel was called at a very young age. He was called at a very young age. Bakit? Kasi nandun siya palagi sa bahay ng Panginoon. Alam yung testimonies namin, mga kapastoran? Si Pastor Alan, palagi to sa church. Minsan, doon ka na nga dati nakatira halos sa church, di ba? Wala naman yung parang tao na galing sa labas, tinawag, pastor ka dito, walang ganun. Walang ganun, mga kapatid. Oo, yung parang galing ka sa labas, magaling na magaling ka, gagawin kang pastor ng church, walang ganon. Saan nagsisimula ang calling? Sa isang tao na binubuhos niya, ang buhay niya, ang araw niya, ang oras niya sa Panginoon. Palagi na sa church, pag may available time na sa church, at pag may break time na sa church, kami, mga kapatid, after ng school, pupunta ng church. Ano ginagawa sa church? Wala, nandun lang, maglilinis, magkikipagkwentuhan. Pag lunchtime, pupunta ng church. Every time may opportunity na sa church, pag may day off kami, nung nagtatrabaho, pag after ng day off, pupunta na church. Anong gagawin? Maglilinis, mag-outreach, magpa-practice. Why? Because we just love to be in the house of God. Young people, listen. Our calling did not start when you graduate from your colleges. Ang calling natin, hindi nagsisimula pagka-graduate mo sa pag-aaral. Ang calling natin nagsisimula sa time na yung oras mo, ginastos mo, ginugol mo sa Diyos. And there was a call. There was a call. Isang napakalaking takot para sa aking puso. Yes, bakit dumating yung time na yung ating mga kabataan hindi na makarinig ng call? Napakalaking takot sa aking puso. Na baka ang ating mga young people graduate ng Bible school pero ayaw ng call. Hindi makarinig ng call. Bakit? Kasi busy sa pangarap sa maraming bagay. Hindi po maling mangarap, pero mas importante ang call. Kaya po may call kasi may need. May need ba ang time natin? May need ba ang church natin? Mayroong need, mga kapatid. We need more workers. We need more musicians. We need more Bible teachers. We need more, mga kapatid, yung mga tao magtuturo ng Bible study sa labas. We need, mga kapatid, mga tao na magtitake ng leadership sa mga simbahang bubuksan natin. We need people that will answer the call to the missionary field. There are a lot of needs, mga kapatid, sa ating time. And listen, you got to hear the call. May need, paniguradong may call. Paniguradong may call. And Samuel was called at a very young age. Ito sabi, mga kapatid, nung narinig niyang may tumawag sa kanya habang nakahiga siya doon sa kanyang hinihigaan malapit sa candlestick, ang sabi sa atin ng Biblia, tumakbo siya kay Eli. At sabi niya, tinatawag mo ko, Pastor. Never ko pang na-experience, Brother Jess, na may young people na lumapit sa akin at nagkwento na, Pastor, nararamdaman ko parang tinatawag ako ng Panginoon na magpastor. Mga kabataan, mga katatayan, gumising tayo. Maybe we are not hearing the call of God anymore. Hindi po pwedeng tumigil kay Pastor Charles ang ating pastoral dito sa church. Hindi po, mga kapatid, po pwede na lahat lang ng mga may edad dito ang po pwede may call po sa bawat isa.
Kailan kayo last na nakaramdam at nakarinig ng tawag? Sabi si Sir Jubel, nararamdaman ko yung conviction na kumanta. Brother Just, nararamdaman ko ang conviction na mag-Bible study sa ganitong lugar. Pastor Aran, nararamdaman ko ang conviction na gumawa nito. Kailan tayo huling lumapit? Ako personally, wala akong may narinig sa inyo na may lumapit. Maybe it's because palagi ako wala dito. So hindi tayo ganun ka-close and that's okay. But we have our pastor. We have our leadership, mga kapatid, na naghihintay sa atin, kailan tayo lalapit magsabing, Pastor, may narinig pagtawag, Pastor, is hindi ako pinatulog ng Panginoon kasi may pinakita siya kailangan kong gawin. Kailan natin ulit may experience yan? We need to hear the call because there's a need. There's a need. Mga kapatid, God is coming very soon and there's a great need waiting for us. Mga kapatid, the Bible says, the field is wide for harvest, but the laborers are few. Ask ye therefore the Lord of the harvest to send laborers for the harvest. There's a need. Maniwala mo kayo hindi. There's a need. There's a need. And there's a need. And because there's a need, there's a call. There's a call. Meron po mga kapatid pagtawag. Wala yung problema, baka hindi tayo nakakarinig ng tawag. Busy tayo masyado. Maingay masyado ang ating mundo. Ang ating mga tainga, minsan ang hirap nating tawagin kasi may nakalagay na headphone. O kaya sana kung gospel song. Kung ano-anong pinapanood, kung ano-anong pinapakinggan. Ganyan na ganyan ang nangyayari when God is trying to call us and we cannot hear Him. It's because iba ang naririnig natin. Iba, mga kapatid, ang noise na pumapasok dito. Don't you think it's time for us today, mga kapatid, to listen carefully if God is calling us? There's a call. May pagtawag. Hindi lang natin naririnig. At alam mo sabi ng Bible, tungkol kay Samuel, 3 times siyang tinawag. 3 times siyang tumakbo kay Eli. Bakit? Sabi ng Biblia ganito, now Samuel did not yet know the Lord, neither the word of the Lord yet revealed unto him. Maniwala kayo sa call na maririnig nyo, you need our pastor. Si baka naman mamaya sa sobrang excitement mo na tumanggap ng call na yan, nagulat na lang si Pastor Alan, nasaan si Brother Juvie? Ay, Pastor, nagpioneering na sa Isabela, hindi nagpaalam. Ano nangyari? Nakarinig ng tawag. Ako yung ayokong tawag. Tawag ng home credit. Kainis talaga. O, kainis ang aga-aga mga kabibisan, gabing-gabi na tatawag. O, kaya tayo mong mangutang, papautangin ka talaga. Tapos pag nangutang ka, 3 days bago ng due mo, tatawagan ka na. O, kainis talaga yung mga yun. Huwag kayong mangutang doon, mga kapatid. Ano yun? Scam yun. Scam yun. Huwag kayong magpoto sa ganun. Huwag kayong mangutang na mangutang. Kasi doon nababaon ng tao, mga kapatid, sa kahirapan, puno ng utang na hindi naman kailangan. Kailangan yung ng pastor nyo. Kailangan natin ng pastor natin. Why? Ang confirmation ng call natin ay hindi ating sarili. Ang confirmation ng call natin, yung man of God sa buhay natin. Si Samuel, 12 years na sa tabernacle. But ang sabi ng Bible, he do not know the Lord yet. Ibig sabihin, minsan feeling mo matagal ka na sa church, pero wala pang complete revelation dyan para sa'yo. Anong nagkukulang dyan? Ang guidance at ang approval ng ating man of God. Mga kapatid, please lang, ako excited ako. Sana, mga kapatid, sana, makarinig tayo ng call. Sana, mga kapatid, makarinig tayo ng pagtawag. Hindi po yan yung parang, kunyari, anong pangalan mo, brother? Yung naka-glass yan, anong pangalan mo nga? Brother Marvin, sorry guys, hindi ko talaga familiar pangalan nyo. Kunyari si Brother Marvin, ilang taon ka na? 16. Kunyari si Brother Marvin, biglang makarinig ng tawag, Marvin, magiging pastor ka sa Bulacan. Sagutin Brother Marvin, nandun na si Brother Just Lord, doon ka sa, ano pang ibang lugar ng Bulacan nga? Doon ka sa Santa Maria, ganon. Hindi po ganon ang call ng ating Panginoon. Kung mag-ingat tayo sa call na natatanggap natin, baka scam yun. Ibang call yun. Kaya mga kapatid, kailangan ang call na natatanggap natin, kinukonsulta natin sa man of God.
ina-approach natin. Please huwag kayong mahiya. Kunyari, sa sisters, di ba? Lalapit kay Pastor Alan, kuya kay Sister Tata, nakaramdam ako ng call. Anong call yung sister? Magiging pastor's wife daw ako. O, di ba? Ganon. Ang cute, di ba? O, wag lang kami. May mga asawa na kami, ha? O, tumingin ka doon sa isang lalaki, brother. Tinawag ako maging pastor's wife. Gusto mo maging pastor? Ganon. Diretsahan, ano? Mga kapatid, ang call natin. When God calls us, He calls us in advance. Tingnan nyo, si David, tinawag niya maging hari, pero nung ginawa niyang hari si David by anointing, buhay pa si Saul. Si Saul, tinawag niya maging apostle, but 13 years ang lumipas bago nag-explore si Saul. Ang pagtawag ng Diyos sa atin, hindi yung bigla-bigla na parang nagulat na lang ang Diyos, so ikaw na pala ngayon, hindi ganun. Ano kailangan natin gawin? Maging ready ka, maging prepared ka. At ang call po na pinag-uusapan natin, hindi lang po preaching. Marami pong kailangan gawin sa church. Dapat ang bawat isa maintindihan natin. May need ang bawat simbahan at may need ang bawat buhay natin. At may call dyan dahil may need yan. Mga kapatid, may call dyan. May kailangan gawin dyan. At nararamdaman mo dapat yan. Naririnig mo sa Diyos yan. At pag naramdaman at narinig mo sa Diyos yan, especially sa ministerial na bagay, you go to our pastor. You talk to our pastor kasi mga kapatid, excited kami dyan. Excited kami na malaman that God is trying to work in your life, that God is trying to pick you out, and God is trying to use you because there's a call and there's a need. Pero mga kapatid, na-realize ko, 3 times siyang tinawag. Hindi siya sumagot. Ano nangyari? Wala. Bakit? Kahit na gano'ng kalakas ng call, kahit na gano'ng kalakas ng alarm clock na, di ba? Kaya pag tinawagan mo to, swabe to. Alam ko kailangan tawagan para magising ito. Kahit na gano'ng kalakas ng call, pag hindi mo sinagot yung answer, may mangyayari, wala. Ay, kahit mga kapatid, yung kapitbahay mo, narinig yung ring ng telepono mo. Pag hindi mo sinagot yan, walang may mangyayari dyan. And this I realized about God's call. It needs to be answered. It needs to be answered. And that is our response. So there's a need, and there's a call, and there's a response. Ako naniniwala, mga kapatid, nakita ng Diyos ang need. Alam niya ang need sa buhay natin, Brother Jovi. Alam niya ang need sa buhay natin, Brother JR. Alam niya, mga kapatid, ang need sa church. Alam niya yung mga kailangan dito. At alam niya ang mga need sa buhay natin. So dahil alam ng Diyos yan, He wants to perform. Kailangan naman ang Diyos maghugas ng plato mo dahil need yun. Yung pagdating mo ng bahay mo, malinis na. Diba? Thank you, Lord. Diba? Hindi. Because there's a need, God will call. Na ang problema natin ganito. God has been calling us minsan. Walang may nangyayari. Walang answer. Walang performance ang Diyos. Walang testimony ang buhay natin. Because hindi tayo sumasagot sa Kanyang tawag, wala tayong response. At ito kung gusto nating maintindihan ngayong umaga, mga kapatid, before I end. Our response to the call is the most important thing that you can do this 2024. Yung response mo. Naramdaman nyo minsan na pag may dinidiscuss ang ating pastor, o kaya tayo ay nagwo-worship, o kaya tayo ay nanalangin, nararamdaman nyo na parang may kumikirot sa puso nyo, may bagay na pinapagawa ang Diyos? Nararamdaman nyo yan? Na parang may conviction na dumadalo dyan na kailangan mong gawin? Yan ang call. Yan ang call. Na habang nanalangin ka, bigla ka mapapatigil kasi may pumasok sa isip mo na kailangan gawin. Yan ang call. Ano nangyayari dyan? Binabaliwala natin. Kasi hindi natin naisip. Pinapagawa sa atin yun. Ano nangyayari sa atin? Pabalik-balik ka, mananalangin ka na mananalangin. Matatapos ang 24, nananalangin ka pa rin ang pinagpipray mo. Wala pa rin may nangyayari. Why? Kasi parang maputo na yung ugat ng Diyos nang kakatawag sa'yo, hindi ka makasagot-sagot. Hindi ka makaresponse. Pero may umaga, mga kapatid, are we willing to respond to the call of God? Willing ba tayo mag-response?
Maniwala kayo guys, wala talaga may mangyayari pag hindi tayo sumagot. Yung mga anak ko, pag hindi sumagot, may nangyayari. Oo. Alam nila yan, pag tinawag ko yung anak ko, hindi sumagot, may nangyayari talaga, pastor. Oo. Sasabihin talaga, balagayin, aray, dad, aray, ganun. O, may nangyayari talaga. Pero tayo pag tinawag ng Diyos minsan, hindi tayo sumagot, tatawag na lang siya ng iba. Oo. Tapos, matatapos na naman yung taon natin, nasasabihin natin, Lord, bakit wala kang ginawa? Kasi naghintay tayo na naghintay. Para bang ganito, Lord, uhaw na uhaw ako, may tubig dyan sa harap mo. Lord, uhaw na uhaw talaga ako, Lord. Malat na talaga ako, Lord. Pero may tubig. Lord, pakibuksan, Lord. Ganun ang ginagawa natin sa Diyos. Ginagawa natin tamad ang ating mga sarili. Pero kailangan lang talaga natin sumagot ng call. Mag-response. Kung si Samuel hindi nag-response, namatay si Eli, walang kapalit. Mamamatay si Eli na walang kapalit. But Samuel responded just at the time, mga kapatid, na kailangan nang mawala ni Eli. Si Eli natumba lang, nabali ang liig na heart attack. Patay. Ang kanya kamatayan. Kasi nakarinig siya, mga kapatid, ng bad news. And his life ended. Pero his life ended, may Samuel na umangat. Kasi ito ang principle daw na iniiwanan ng Panginoon. Hindi siya po pwedeng kumuha ng kanyang glory na wala siyang ipapalit. That's why sinigurado niya na may papalit muna kay Samuel. Mga kapatid, there's a call for us all. Bawat isa sa atin may nakakaramdam ng call. Ang dami na nating ministry naghihintay. Ang dami na nating trabaho naghihintay sa church. At lalo na ngayon, ang ating direction from our pastor, mga kapatid, makahanap tayo ng mas malawak na lote. And I pray, mga kapatid, dapat minimum 500 square meters para panigurado may parking. Di ba? Makahanap tayo ng mas malawak na lote. Ibig sabihin, mas maraming taong dapat may ilagay dyan. Mas maraming finances kailangan maibuhos dyan. May call po, may need po. May need. Now, problema natin, we don't see the need, we don't look at the need, we look at ourselves. That's why we cannot answer the call. Pero baka pwede ngayong umaga, mga kapatid, tanggalin muna natin lahat ng gumugulo sa isip natin at sabihin natin na sinabi ni Eli, "Speak, Lord, for I am listening." Baka po pwede ngayong umaga, mga kapatid, hindi tayo mag-worship na magtatalunan, na maghihiyawan. Baka pwede magtapos tayo ngayong umaga in the moment of silence, allowing God to speak to us. At sabi natin, Lord, kung tumawag ka minsan at hindi ko narinig, God, pwede mo ako tawagin ulit? Nakikinig na ako today. Because we need people in our generation today that will say, Lord, ako gamitin mo. Lord, ako gamitin mo. Just like how Isaiah answered. Just like how Samuel answered, Lord, ako gamitin mo. Kaya ilan kaya, mga kapatid, sa atin ang willing na magganon sa Panginoon, Lord? Ganon ang response ba? Kasi pag may naramdaman tayong need, turo tayo eh. Diba? Hugasan mo. Linisan mo. Practice kayo, mahilig tayo magturo. Pero kailan kaya ngayong umaga, mga kapatid, yung gawin natin, ako, Lord. Ganon ang sagot natin. Ganon response natin. Ganon mindset natin. Kunyari, may kailangan bigyan. Huwag mo ituro sa iba. Uy, kay Brother Mar, may pera, huwag ganon. Ang gawin mo ganito, kung may kailangan bigyan, ako, Lord. May kailangan ayusin, ako, Lord. May kailangan suportahan, ako, Lord. Dapat ganon ang response natin, ako, Lord. Ako, Lord. Hindi yung Lord, bigay, Lord. Lord, hingi, Lord. Lord, tanggap, Lord. Lord, please, Lord. Itigil-tigil na natin yung mga kapay kasi ang Diyos natin, alam ang kailangan gawin sa buhay natin. Ang Diyos natin, alam ang kulang sa buhay natin. Ang kailangan natin today, hindi response ng Diyos. Ang kailangan natin today is yung response natin sa call ng Diyos at response natin sa need. Now, before we worship, before we end, mga kapatid, ito gagawin natin. Sa mga nagbubulag-bulagan dyan, buksan mo na mata mo. May nabasa ako po sa Facebook eh. Sabi niya, ako lang ba yung hindi bulag? Kasi ako lang nakakakita ng mga bagay na kailangang ayusin. Marami ganun. Marami sa atin nagbubulag-bulagan na yan. Alam natin, marami kailangan gawin. Nihintay lang natin talaga na yung gumawa, yung may titulo. Sila nagagawa dyan. Pero mali eh. Dapat,
ang mindset natin this 2024, me Lord, ako Lord. Hindi ikaw yung tatanggap, kundi ikaw yung gamitin niya. Ikaw yung maging available. Ikaw yung maging present. Ikaw yung sumagot sa call. Ikaw yung mag-answer sa need. Me Lord. Me Lord. At sa mga nagbibingi-bingihan dyan, marami sa atin talaga tinatawag na ng Panginoon. Tingnan niyo mga kapatid, ang tagal-tagal mo na sa church, hindi ka makapag-decide. Sumagot ka, tinatawag ka eh. Diba? Oh. Isang kliyente nga namin noong nakarang araw lang, sarap mga kapatid, kung magkalapit lang kami, ang sarap iparamdam sa kanya kung anong pakiramdam ng malapatan ng iPhone sa mukha. Kasi tumatawag siya sa aming ahente, hindi sinagot. Ang sabi ganito, ano ba? Tumatawag ako, hindi ka sumasagot. Ayaw mo ng benta, ganun, suplada. Sabi ko, kung malapit-lapit lang talaga yan, kung magkaharap lang talaga kami, ewan ko na lang. Bakit? Ang pangit ng pakiramdam na hindi sinasagot siguro. Talaga, no? Pangit ng pakiramdam na hindi sinasagot. Pero maraming beses ganyan ginagawa natin sa Diyos. Kung ginawa natin yan sa 2023, baguhin natin this 2024. Ano gawin natin? Hindi na tayo magbibingi-bingihan. Marami pong need. Marami kailangan gawin. Marami kailangan tustusan. Sa gustong ma-bless dyan, baguhin yung prayer nyo. Huwag kayo mag-pray, Lord, bless me. Ang prayer nyo, ganito, Lord, gamitin mo ako para magkaganyan sa church. Baguhin natin mindset natin. Hindi yung puro ganun. Nakita nyo kulang instruments, Lord, gamitin mo ako makapagbigay dyan. Nakita natin kulang nag-outreach, Lord, Lord, pwede ako dyan. Ang kailangan talaga natin mga kapatid, huwag magbingi-bingihan at huwag magbulag-bulagan. At ngayong araw, ang gawin natin, kailangan natin mga kapatid, tanggalin lahat ng gulo dyan sa isip at puso mo at siguraduhin mo mga kapatid na maririnig mo sa muli that God is calling you one more time today. Because there's a call. There was a need eh. And there's a call. But there must be an answer from us. Kung hindi tayo sasagot, walang may mangyayari sa atin. Let's answer the call today. Ang tanong ng Diyos kay Isaiah, whom shall I send? Sabi ni Isaiah, here I am, Lord. Sabi ni Jesus Christ, pagbabalik ako, may masusumpungan ba akong gumagawa? Sagutin mo, Panginoon, Lord, yes, pagdating mo, gumagawa ako, Lord. Sabi niya, when I come, will I find faith? Sabi mo, yes, Lord, pagbalik mo, Panginoon, I will still believe in you, God. Matatagpuan mo pa ako sa bahay mo, Panginoon. Let's answer the call today. Let's answer the call today. That's the only way for us to be able to do something in the kingdom if we begin to open our heart and mind that there's a call that we need to answer. Huwag kang matakot pagtawanan. Huwag kang matakot na sabihin nila, hala, ikaw tatawagin. Huwag kang matakot sabihin nila, hala, ikaw gagamitin. Huwag kang mag-alangan. Because there's a call. At gaano man kababa ang call na yan, at gaano man kalaki ang call na yan, it doesn't really matter. Ang importante, you answered the call. Kasi mas maigi na may ginagawa tayo konti kumpara sa wala tayong ginagawa sa kanyang kaharian. We will never be able to do if you will not listen to God's call. There's a call. There's a call.